Good day, everyone. I'm Jane Nicole Pacheco, one of the members of Group 2, and I'll be discussing the founding of La Liga Filipina. But first, I just want to say sorry kasi um, yung report ko today is um, video recorded siya or yung presentation ko today ay hindi siya live kasi sa mismong day ng reporting namin ay wala po ako. May lakad po ako noon. So, yeah, nag-decide na lang po ako na mag-record. So, let's proceed with my discussion. Founding of La Liga Filipina. On July 3, 1892, after Rizal's interview with Governor Despujol, Jose Rizal introduced or established this civic association in the house of Doroteo Ohunco. Ito ay ginanap sa Elias Street, Tondo, Manila. So basically, si Rizal ang namuno sa La Liga Filipina noong July 3, 1892, kung saan ginanap ito sa bahay ni Doroteo Uhungco sa Elias Street, Tondo, Manila. So dito sa discussion natin today, madi-discuss dito yung mga elected officers at kung sino yung mga members ng La Liga Filipina. And also, malalaman din natin kung ano nga ba yung ini-aim ng La Liga Filipina na ito, kung bakit siya gustong ipasatupad ni Rizal nung panahon na yon. And also, kung may mga members dito sa La Liga Filipina na ito, i-discuss din natin yung mga duties and responsibilities ng mga membro na yon na sasali dito sa La Liga Filipina. So, ano nga ba yung ini-aim ng La Liga Filipina na ito? Siyempre, yung ini-aim ng La Liga Filipina na ito ay hingkayatin yung mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas that time na makilahok doon sa gaganaping reform movement. So, yung intention nito ay para iangat yung kabuhayan o yung pamumuhay ng mga Pilipino. And yung pangunahing layunin ng La Liga ay yung society would promote mutual aids through project like establishing cooperatives to prove support like legal assistance, scholarship grants, and economic loans. So, dito, sa part na to, here Rizal introduced the La Liga Filipina, a civic leagues of Filipino. Doon sa pagpupulong na meron sa bahay ni Doroteo o Hungko, there was at least 20 Filipino na umattend sa meeting na yon. Kasama na doon si Andres Bonifacio and Apolinario Magini. So, in attendance were, makikita natin na andyan si Pedro Serrano Lactao, Domingo Franco, Jose A. Ramos, Ambrosio Salvador, Bonifacio Arevalo, Doroteo Arevalo, Ambrosio Flores, Agustin de la Rosa, Luis Villarreal, Faustino Villaruel, Mariano Crisostomo, Numeriano Adriano, Estanislao Legazpi, Teodoro Plata, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Juan Zulueta. So, ayan yung mga umattend sa meeting na yun kung saan ginanap sa bahay ni Doroteo Uhongco. And next, yan. So, ito naman, yung La Liga Filipina members
And syempre, andyan din si Rizal. So, it is Rizal with other members of La Liga. Next one, yan. So, Rizal also explained kung sino yung mga officers na na-elect that time. So, ito yung mga na-elect na officers. Sa president ay si Ambrosio Salvador. He played a leadership role in the organization and worked alongside other members to advance its reformist goal. So, sa secretary naman ay si Deodato Arellano. His responsibilities include administrative tasks, record keeping, and communication within the organization. So, sa treasurer naman ay si Bonifacio Arevalo. Siyempre, as a treasurer, he was in charge of managing the organization finances and also a crucial role for its activities and sustainability. And sa fiscal naman ay si Agustin de la Rosa. So, si Agustin de la Rosa, he is responsible for legal matters and ensuring that the organization adhered to its principles and objectives within the bounds of the law. Siyempre, kung ayan yung mga elected officers, ito naman ang founder ng La Liga Filipina. Gaya ng sinabi ko kanina, si Jose Rizal yung nag-establish or siya yung namuno ng La Liga Filipina noong July 3, 1892. He was a prominent figure in the Philippines nationalist movement and played a central role in the organization formation. So, here are the members of La Liga Filipina. Ayan. So, sa mga umattend ng meeting or pagpupulong na naganap sa bahay ni Doroteo, ito yung mga members na yon. So, si Andres Bonifacio, he is a supreme leader of Katipunan and led the cry of Pugad Lawin. And si Mamerto Natividad, one of the leaders of revolution in Nueva Ecija. Moises Salvador, he is a master of lodge of Mason in Balagtas. Nomeriano Adriano, chief guard of lodge of the Mason in Balagtas. Jose A. Dizon, yan, so isa rin uli siya sa mga master doon sa Taliba. And si Ambrosio Rianzares Bautista, Timoteo Lanusa, Marcelino de Santos, Paulino Zamora, Procopio Bonifacio, Juan Solweta, Doroteo Ojungco, yan kung saan sila nagtipon nung panahon na yon. Si Arcadio del Rosario, Timoteo Paez, and Mariano Limhap. Yan. So, yun yung mga members ng La Liga Filipina. Aims of the La Liga of Liga Filipina. Rizal also explained the aims of La Liga Filipina. So, yung una is to unite the whole archipelago into one compact, vigorous, and homogeneous body. So, hindi lamang daw tiga Manila ang dapat makilahok o mga taga-Calamba, Laguna, kundi lahat ng lugar sa Pilipinas or yung sinasabi niya na whole archipelago ay dapat makipag-isa sa iisa or sa one strong and united organization. So, pangalawa, mutual protection in everyone and necessity. So, dapat magkaroon sila ng protection
kailangan safe sila sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol that time. At yung proteksyon na nakukuha ng iba ay dapat makuha rin ng lahat. Third is defense against all violence and injustice. So, kailangan magsilbi itong depensa laban sa pang-aabuso o pananakit at hindi makatarungang hustisya. Pang-apat, encouragement of instruction, agriculture and commerce. Yan. So, dito, dapat lahat ng kabataan ay bigyan ng oportunidad upang makapag-aral. And when it comes to agriculture naman, dapat yung mga Pilipino ay may sariling sakahan, taniman o lupa. So, gano'n din sa commerce, sa pagtatayo ng negosyo o pagkakaroon ng trabaho ng mga Pilipino. And lastly, study and application of reforms. Kailangan, ito yung pag-aaral kung magiging effective ba itong La Liga Filipina. Itong La Liga Filipina, bibigyan ko kayo ng spoiler dito. Itong last or yung panglima na iniin nila na study and application of reforms. Diba, kailangan nilang pag-aralan kung magiging effective ba ito. So, itong iniin nila ay hindi to naging successful kasi nga nahuli sila ng mga Espanyol. Yan, so yun lang yung spoiler ko about dyan. Hindi siya naging successful kasi nahuli sila ng Espanyol. Yan. Tingnan natin sa taas. Ito ang unus star omnium or tinatawag na one like all. Ito yung pinanghahawakan nilang motto ng La Liga Filipina. Isa tulad ng lahat. So, sa governing body of La Liga Filipina, ito ay binubuo ng Supreme Council, Provincial Council, and Popular Council. Bali, binubuo ito ng 3 konseho or ng councils. Una ay ang the Supreme Council. Ito yung tagapagpamahala or leader ng organisasyon. Sila rin yung nag-uutos sa Popular at Provincial Council. Sa pangalawa naman, si Provincial Council. Ito naman yung leader ng Popular Council. And syempre, lastly, si Popular Council, sila naman yung kumokontrol sa mga members. So, itong mga council na to ay binubuo ito ng president, secretary, treasurer, fiscal, chiefs, and members. So, ayan, makikita natin yan sa baba. Yan. Duties of the Liga Filipina members. Gaya nga na sinabi ko, dito mapag-aaralan din natin kung ano nga ba yung mga duties ng mga members ng La Liga. So, syempre, una ay dapat silang magbayad ng 10 sentimos kada buwan. Pangalawa ay kailangan nilang sumunod sa mga hepe o konseho. Pangatlo naman ay dapat yung mga balita sa La Liga Filipina ay dapat iulat o sabihin sa Fiscal Council. And sa pang-apat naman ay layunin nila na panatilihing confidential ang mga desisyon ng konseho. Panglima ay yan, ang isang miyembro na hindi tumutulong sa kapwa miyembro na nasa panganib ay siyang paparusahan. So, pang-anim ay ang miyembro ay kailangan ng bagong pangalan at hindi ito dapat baguhin maliban kung siya ay isang provincial chief. Pang-7 ay
bawat miyembro ay dapat magtrabaho. Kailangan din nilang, mag-recruit ng mga panibagong members, siyempre para dumami rin yung, miyembro nila. At ang panghuli ay bawat miyembro ay hindi dapat mangmaliit o manghusga sa kapwa miyembro. Siyempre kailangan pantay-pantay at nandoon yung respeto nila sa bawat isa. So, ayun yung mga duties ng members ng La Liga Filipina. So, dadako naman tayo sa results, arrestment, and banishment. So, ito po yung last slide ng aking discussion. And itutuloy po ito ni Joshua Mendoza na aming leader sa reporting na ito. So, Rizal arrest and banishment. So, noong July 6, 1892, bumalik si Rizal sa Malacanang para ituloy yung interview niya doon with Governor Desponghol. At doon, ipinakita sa kanya yung nakumpiskang papel sa ilalim ng unan ng kanyang kapatid na si Lucia. At yung papel na yun o tinatawag na leaflets, ang title nun ay Pobres Frailes. Yan. Itong Pobres Frailes na 'to ay, tinatawag na Poor Friars. So, which bore the name of author Padre Jacinto. Siyempre yung nilalaman ng leaflets na 'to, yung pag-expose ni Rizal sa mga friars that time. So, itong, leaflets na ito ay bahagi ng kanyang nobela na Dolly Metangere. So, parang ito yung isa sa mga parte ng kanyang nobela. So, ayun lang ang coverage ng discussion ko today, and I hope na marami kayong natutunan sa founding of La Liga Filipina. And dito sa Rizal Arrest and Banishment, itutuloy ito ni Joshua Mendoza. So, please, makinig kayo. And again, I'm sorry kung hindi ako nakapag-present, sa real time or sa day na dapat magre-report ako. And yun lang, I hope na marami pa rin kayong natutunan this time or sa discussion na ito. Yun lang po, marami pong salamat.